Hi guys, welcome back to Tarot Page Philippines. And this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Sagittarius for November 24 to 30. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising sign mo, importante siya. Sa dulo po ng video, may link tayo para dito. Tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supporta na lumago ating channel, for monthly support, you can use the join button sa baba. For one-time support, you can use yung thanks button. Sagittarius, one of my major placements. Kamusta ka? Tingnan natin. So we have here number 38. Heal the ouch. Literal, ano bang mga dinaramdam mo ngayon? Is it physical? Ay, mga pusa ng dapat. Kaya are you having meron ka bang naramdaman sa physical, emotional, financial, lahat na may lal sa dulo? Ayan. Meron ka bang mga pinagdadaanan na kailangan mo talagang bigyan ng tamang panahon? Kasi lumalabas ito sa cards na yun yung moment eh. Well, given naman, di ba, na ngayon is nasa Mercury retrograde at under ng, Sagittarius and Scorpio. So, ikaw talaga yung, besides kay Scorpio, ikaw talaga yung main focus ngayon ng retrograde. Kasi may mainuungkat ang universe sa'yo na kailangan i-address mo. Medyo matagal mo na siya. Wait lang. Parang andoon na masyado mong binaon sa limot yung mga bagay-bagay. So, it's time na medyo balik-balikan natin yung mga bagay-bagay. It's time na medyo bigyan natin ng atensyon kung ano yung mga bagay na pumipigil sa atin para mag-grow tayo as a person. Okay? Now, ano bang crossing mo? Yan, number 13. Solitude. Walang masama na minsan kailangan natin na mag-solo or mag-isa lang tayo sa ating mga paglalakbay. Pero, ito yun. May mga bagay kasi sa sarili natin na hindi natin nakikita kapag tayo lang. Diba? Minsan, may mga dumi sa mukha natin na hindi natin napapansin hanggat hindi tayo humaharap sa salamin. So, ganun din sa buhay mo ngayon. Paano mo malalaman lahat ng, kumbaga, makikita lahat ng bagay kung hindi ka makikinig sa mga nasa tao sa paligid mo? Kasi, andun yung punto na may mga yung ewan ko yung four windows of the heart na sinasabi nila. Yung una is yung alam mo at alam ng lahat. Yung pangalawa, alam mo, hindi alam ng lahat. Yung pangatlo, yung kailangan i-address. Yung hindi mo alam, pero alam ng lahat. At yung pang-apat, yung universe mag-a-address nun. Hindi mo alam, hindi alam ng lahat, pero alam ng universe. So, doon tayo sa pangatlo. Sa third window tayo ng heart mo na kailangan mong makuha yung mga feedback, makuha yung mga saloobin, ano yung napapansin ng mga tao sa paligid mo. Kaya di ba minsan sa mga kumpanya, meron silang mga survey kasi hindi nila nakikita eh. So, andoon na yung mga tao, ang tinatanong nila, para alam nila, baka mamaya meron palang issue, may concern, or may nangyayari na hindi sila aware. So, bago pa maging problema siya, hinahanapan na ng paraan para maayos na to o maresolba at mabigyan ng kampatang lunas. Ano ba yung desire card mo? So, we have here number 14. Ride the wave. Well, yun nga, nakakapagod din naman kapag madaming tao sa paligid natin. Nakakapagod din naman na ang daming boses tayong naririnig. Kasi, di ba, minsan kailangan natin magkaroon ng self-reflection, ganyan. Pero ito nga yung point ng universe eh. Ito nga yung punto ng cards. Kaya nga kukunin mo yung saloobin, yung iniisip at sinasabi ng ibang tao. Kasi yung gagamitin mo para mag-reflect ka. Kasi, kung ikaw lang, syempre for us, given yan, para sa atin, we're all okay na tayo, goods tayo, walang mali sa atin. Sa atin. Pero, hindi natin kasi nakikita na minsan nag-overboard na pala tayo sa mga ginagawa natin, sinasabi natin, sa mga actions natin, na andun yung punto,
the universe needs to send people para mabuksan yung yung third window, yung which is yung sa heart mo. And this is a very important place. Kasi, ito yun yung sinasabi ko lagi na, yung shadow side natin, yung mga hindi natin alam na hindi pa naayos, yun yung place of improvements natin. Okay? Now, yung foundation mo kasi number 26, deep freeze. So, alam mo yung tipong ang dami sa inyo na na parang okay na kayo eh. Doon sa flow na nagaganap. But, sabi nga ng universe, but wait, there's more. Kasi, once na nag-reflect ka at nakita mo yung mga kailangan mong i-address at nabagawa mo at nag-respond ka doon sa changes na ginagawa ng universe, alam mo, ikaw doon yung magbe-benefit sa bandang huli. Kasi, yung sabi nga si Peter yata nagsabi lang sa epistle niya, all things work together for good for those who love Him. Lahat magwo-work yan. Yung purpose niyan is hindi ka para saktan, kundi to make you better every day. Kumbaga, andun yung punto na iaangat ka, bibigyan ka ng chance para to be someone who is stronger, who is better. And sabi nga nung card na to, ng deep freeze, kailangan mong tanggapin yun. Kasi yes, ma-trigger talagang emotions mo. Especially itong mga ipapadala, medyo direct itong mga papakinggan mo to, yung tipong no holds bar to. Yung tipong parang sasabihin sa'yo, pag tinanong mo, yung parang yung friend mo na, pag tinanong mo, maganda ba? Hindi, pangit. Ang mukha kang ganyan. Ayan, ganun sila magsalita. Pero sinasabi nila to, hindi para saktan ka, o para laitin ka. Pero sila yung tipo ng mga tao na they would love, mas pipiliin nila masaktan ka kasi nagsasabi silang totoo. Kaysa naman na happy-happy ka, tapos nagsisinungaling lang sila. So, andoon, meron silang standard of friendship na hindi matatawaran talaga. Now, in the past kasi, we have here is, number 32, magic prayer. Ay, wait lang. Hoy, buko yan. Hoy! Ayun. So, sabi ng sa past mo kasi isa sa mga prominent dito, yung parang nasanay ka na mag-isa, ikaw lang gumagawa, na kasi nga, parang may mga nakakasalamuha mo in the past, puro palyado, kulang-kulang maggumawa, yung quality nung ka lang ginagawa, ganun-ganun lang. Andun na ikaw din, parang nauumay ka na, yan lang ba? Wala na ba kayong ibang pwedeng gawin? Or andun na napapagod ka. So, nagkaroon ka na na-burnout ka na, parang nahapukan na rin magtiwala kasi na binigay mo yung best mo to help them be better, pero ending, ayun, kabulastogan yung mga ginagawa ng iba. So, nakakapagod din, which is understandable naman. Pero, wag mo naman hayaan na yun yung pumigil sa'yo in connecting with the right people. Kasi, in the future, we have here 46, coming apart. So, ito na. Medyo may mga talagang babasagin na friendships sa'yo ang universe. Andoon na medyo, hindi lang to basta ilalayo ka, pero andoon na babasagin in the sense na no turning back na to. Burning bridges na yung gagawin dito. Kasi sila yung mga tao na burn out ka because of them. Sila yung mga tao na who destroyed yung tiwala mo sa ibang tao. Pero, eto na yung kapalit nun. Kung may tinanggal sa universe, meron na siya ipapalit. And this is the part na kung saan yung universe, bibigyan ka ng chance para makamit, magkaroon ka ng connection with the people who knows how to value others. Kung nakaka-resonate ka sa reading, I invite you to subscribe, like, and share para mapanood mo lahat yung mga videos natin. Para tuloy mo natin yung readings mo. So, yung physical environment mo, we have here 51. Moonlight. Well, nakakita ka na rin ng mga good things na nangyayari. Kasi, since naka-reverse yung card it symbolizes,
symbolizes a new moon as well. And ang new moon kasi, it's about the start, beginning siya ulit. Andoon na, new moon in Scorpio tayo. So, andoon na nagkakaroon ng transition. And the new moon, ito in the physical, it symbolizes na ang daming bright beginnings. Actually, may mga moments na hindi mo inaasahan, but there are exposures na ibibigay at ipapadala pa ang universe sa'yo. Kasi, this is your chance also to be known. Kasi kaya nga kailangan na maayos yung third window ng yung third window para hindi siya maging place na kung saan magiging doon ka pinupuna. Kumbaga, it's a shadow work thing. Ayan, yung ginagawa ng universe. Kasi sa emotion environment mo, we have your number 30, making a choice. Literal. Ito pinapala sa'yo ng card. Pag gagawa ka ng desisyon, huwag mo na ibase sa emotions mo. Although yes, makakatulong emotions mo. Pero, paalala lang kasi hindi pa buo yung pinaka-emotions mo. Again, focus tayo doon sa third window ng puso mo. Yung hindi mo nakikita, pero nakikita ng iba. So, before you make a decision, be also on the logical side. Pero, better, ang sinasabi ng card dito is, when you make a decision, be sure that your emotions is already better. Kumbaga, mas maayos. Kasi, at the end, ang decision making is para tayong tataga ng gamit ng isang espada na dalawa ang talim. Isang logical, isang emotional. Now, your hopes and fears is number 49. Talisman. Okay? Dear, kasi sasabi na, hindi ako swerte sa ganyan. Hindi naman ako swerte sa ganito. Okay. My dear, yung mga ganyang concept ng swerte, actually, there are moments na tayo yung gumagawa ng dahilan kung bakit hindi nagiging maayos sa mga bagay-bagay sa ating buhay. So, ito yung tinatawag natin na limiting beliefs or yun nga yung hiram natin yung term na yun sa Theta Healing. So, may mga limiting beliefs tayo na kailangan nating bawasan. Better, tanggalin na natin. Kasi, kung ano yung pininiwalaan mo, yun yung ibibigay sa'yo ng universe So, pag sinabi mong malas ka dyan o hindi ka swerte, poof, yun talaga mangyayari. So, it's time na you look at yourself as a blessed person. Diba? Ginawa ka in the image of God, tapos sasabihin mo, hindi ka swerte. Wow, wag ganun. Bad yun, ha? Kasi in the future, meron tayo dito sa'yo, is si bone collector. So, just like the bone collector na ang dami ng abubot, may mga ginagawa ka na unti-unti ipapatigil ng universe sa'yo. Yung akala mo normal lang, akala mo okay lang, pero okay siya before, pero magiging hindi na siya okay ngayon kasi hindi na siya akma para sa present life mo. So, tatanggalin na siya ng universe sa'yo para mag-give way sa mga bagong practices o sa mga bagong gawain. So, it could be an pwedeng kung sa work to, it could be a lateral movement, a different company, or may on a business, pwedeng an expansion, or andoon na movement to a new type of business. So, be open with that habang nililinis ng universe yung third window mo. I hope nakatulong your readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And don't forget, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Bye for now.